Nais mo bang malaman kung paano ginawa itong letter Y connection? So panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo upang makuha mo ang mga tricks kung paano ginawa ito. Hindi na kailangan natin ng formula dahil ang formula ay magpatagal sa trabaho. Pero itong ginagawa natin ay napakadali kung makuha nyo ang idea. So panoorin nyo ang buong video na to upang malalaman nyo kung paano ginawa ito. Alright, so welcome back sa ating channel, ang Sips Peters TV. So mayroon na naman tayong isang job order nito na paggawa ng isang linya. Itong dalawang linya na to pag-isahin. Y connection, like that. Letter Y ang connection nito para pag-isahin dito banda. So ibig sabihin dalawang pumps ang gumagana, iisa ang outlet. Pag-isahin tong dalawa para ang tubig na yan ay i-drop dito sa after peak. Yan. Bubuksan to, dito i-drop yung tubig. Yung tubig na yan, inailalagay dyan, ay gagamitin sa tank cleaning. So, kasi walang connection dito na fresh water to after peak, wala siyang linyada. So, ang ginagawa namin, dito kami sa dalawang bumba kumukuha ng tubig, water mist. Itong dalawa na to, ito yung water mist pump. Yan, nalagay dyan. So, dyan tayo kukuha ng source ng tubig. Bali, pag nagkarga ng after peak, babaklasin to. Tapos ilalagay yung gagawin natin na letter Y connection. Ito po ang channel ng Sips Peters TV. Ako po ay pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Okay, pagkatapos nating nasukatan ang gagawin natin doon, at ito na yung dinodrawing ko na. Ginamitan ko na lang siya ng kamay lang pagdodrawing nito para lang mayroon tayong makikitang medyo kamukhang picture. Ito na ngayon ang magiging resulta niya kung gagawin natin. Ngayon, ang problema natin dito kung paano tayo gumawa itong Y connection na to. Itong Y connection na to, kung paano yan gagawin. Yan ang tanong dyan. Kasi dito sa elbow, walang problema yung elbow. Walang problema yung elbow. Yung spool piece, walang problema yung spool piece. Yan, spool piece, walang problema. Ngayon, ang problema natin dito, itong YT connection na to, kung paano yan gagawin. Ngayon, kung ibigay ko sa inyo ang formula nito, baka malito lang kayo. Kasi baka malito lang kayo, marami siyang competition. Yan. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo, ang pinakamadaling paraan, ang ituturo ko sa inyo, ay ang Pinoy style na paggawa kung paano. Di na kailangan natin ng formula upang makagawa na tayo nito. Ituturo ko sa inyo 95% accurate na hindi na kailangan ng formula. So, ngayon, ituturo ko sa inyo dito, ito yung magiging pattern natin, ito. Ito yung magiging pattern. Ngayon, ang sukat nito mula dyan hanggang dito ay 60 mm. Ang mukha niyan. Tapos hinati ko sa gitna. So 30-30 kabilaan. So ganun din dito, 60 din yan. Yan. 60 din dito. 60 din doon. 60 din dyan. So square ang 60 mm nito. Ganyan. Parehas ang sukat. Ngayon, itong tubo na to, ilalagay mo dito sa gitna. Yan. Papakita natin. Itong labi nito kailangan mag-coincide dito sa guhit natin. Ganon din dito. Sa apat na kanto kailangan magka-coincide. Ngayon, pag na-coincide mo na, i-align mo to, itong guhit na to, kaya hinabaan ko para may side ka.
para ito ay mailagay mo sa tama, ganyan. Urong mo siyang ganyan, ganyan. So ngayon i-align natin para ma-align itong ganyan. Kamukha nito, na-align na. Sisilipin na naman natin uli kung hindi ba lumampas dito. Yan, lumampas ng kunti. Iulong lang kunti, ganyan. Itulak mo lang sa kuko, ganyan. Ngayon align na siya dito. Nakatama na yung mga labi niya doon sa mga guhit natin. Kumuha ka ng chalk. Ito ang chalk na to. Guguhitan mo yung gitna. Kamukha nito, ha. Guhitan ko. Oh, guhitan ko lang gitna. Ayan. Tapos, guhitan ko rin dito ang gitna. Yan. Ngayon, ang pagsukat nito, pag nag-align ka dito, halimbawa, dito ka kukuha ng sentro, ha. Ito yung isa-sight mo, halimbawa dito ka magtitingin, halimbawa dito ka titingin, ito ang magiging reference na linya mo, ito. Itong linya na to sa gitna. Ngayon, di ba? Kumuha ka dito ng sentro. Yan, sentro. So, kung tapatan mo siya ng angle na kaganyan, nakaganyan siya, tapatan mo siya, pwede din. Yan, iganon mo. Pwede din siya. Yan, para mayroon kang idea. Pero hindi na kailangan to. Makikita naman dito sa linya, eh. Makikita yung linya na to. Kahit silipin mo ka, kahit dito ka, makikita mo yung linya dito. Ito ang reference mo to. Ngayon, guguhit mo yung ganyan. Yan, oh. Guguhit natin. Yan, yan ha. Guguhitan ko na. Yan, i-dot lang muna. Para, yan, dot. Yan. Tapos ganun din dito sa likod. Straight din yung dot niyan. Yan, guhit-guhit lang. So, ngayon, para makita natin kung itong guhit natin ay nasa sentro tayo, gamitan natin ng eskwala. Ha? Gamitan natin ng eskwala, igagano lang natin. Idikit lang natin doon sa sentro. Ngayon, kumuha tayo ng panukat kung ito ay nasa 30. Kamukha nito. Oh, tamo? Nasa 30 tayo. So, ibig sabihin, nasa sentro ka. Tama itong guhit natin. Ngayon, dahil tama itong guhit natin, ay ibubold na natin yung linya. Kamukha nito. Ibubold na natin. Kasi tama na itong linya na to, eh. Yan. Ayan na. So, ngayon, ito na ngayon ang magiging cutout mo. Ito yung i-grinder mo. Yan. I-grinder mo siya. Ngayon, natapos na tong isa, sa kabila na naman. Ito na naman. So, ganun pa rin ang procedure. Ganyan. Para di mahirap. Ganun pa rin procedure. Itatapat mo lang siya dyan. Ganyan. Ito. Ngayon, i-align mo siya. Ngayon, tabi-tabingi, iikot mo siya konti. Yan. Ngayon, align na siya. Pati dito, yorong ng konti. Pati dito, yorong ng konti. Ngayon, nasa sentro na. So, ganun pa rin ang style. Guguhitan mo pa rin siya dito. Ayan. Guhitan mo siya ng sentro. Ayan. Kita nyo? Guhit na tayo ng sentro. Ganun din dito. Guhit tayo ng sentro. Ngayon, guguhitan natin dito. Dahil ito ang pinaka sentro. Ayan. Lagyan natin ng marking. Ayan. Ayan. Yan. Kita na. Ngayon, dito na naman sa likod. Yan. Yan. Yan na. So, nakuha na natin. Straight, di ba? Nakikita nyo. Straight yan. Ito yung pinaka-reference mo, ha.
ito ay yung dito ka kukuha ng side straight. Ngayon, susukatan natin uli kung ito ba ay tumatama tong sentro natin na 30. Ngayon, gagawin na natin. Oh. Diba? Sakto pa rin. 30. Yan o. So, ibig sabihin, nasa tama tayo na linya. Ngayon, i-bold natin itong guhit natin. Yan. Kapala natin para visible siya pag ginagrind mo. Yan. Yan. So, ayan na. Nakuha na natin yung guhit. Itong dalawa, naguhitan na natin. Yan ang guhit niya. At kakatingin na natin to. Ito yung pinakamadaling paraan sa paggagawa nito. Ngayon, pupunta ako sa workshop at ay kakatingin ko na to. Okay. Okay, nandito tayo sa workshop ngayon at kakatingin na natin tong ginuhit natin doon sa ano ko kanina, sa video ko kanina. Nandito tayo sa workshop upang katingin ito. So dagdagan ko to ng guhit para kitang-kita ko sa pagkakating. Kasi chokla ang nilagay ko dito kaya nabubura. So papatungan ko siya ng soapstone. Pati itong isa, lagyan natin ng ano, dagdagan natin yung guhit para kumapal. So itong elbow na to ay 90 degrees, 2 inches na elbow. Ayan. At umpisahan na natin pagkatingin dito. Namarkahan ko na. Pagdidikit ko dyan. At kakatingin ko yung ginuhit ko. Ngayon, pagkakating ka dito, kailangan ipitin mo ng maigi ito. Dahil mahirap to ang posisyon niya ng pagkating. Kailangan hindi ito gumagalaw. Kaya ipitin mo ng gusto sa gato. Ngayon, ang pagkakating nito ay kailangan nasa posisyon ka. At saka huwag mong kukontrahin itong grinder. Hayaan mo siya na kusa siyang magkakat sa elbow. Dahil ang base nito ay manipis. Nasa 1.0 mm. Kaya ang pagkakat nito kailangan dandahan, huwag yung bilisan tsaka yung idiin dahil ay mahirap to pag nabasag. At saka yung mga gumagamit ng grinder, huwag niyong alisin yung guard. Kasi yun ang nagprotekta sa iyo just in case na mabasag yung cutting disc. Dahil sinasadya yan sa manufacturer sa grinder na mayroon siyang safety guard. Once nga mabasag yung cutting disc na yan, ay hindi yan matalsik sa'yo. Kasanggain mo dun sa metal guard at itatalsik mo dun sa harap na. Kaya yan ang purpose dun sa guard ng grinder. Kasi nakikita ko dyan sa atin sa Pilipinas ay wala ng safety guard. Mahirap yan pag ay nabasag at yung kapirasong nabasag na yan ay
tatamaan ka. Dahil ang grinder na yan ay mayroon siyang 4,300 revolution per minute. So, ang 4,300 na yan na revolution per minute, pag ang isang parts dyan sa cutting off grinding disc natin, pag ay nabasag, ay may kalalagyan talaga yan pag ay tumatama sa ating katawan. Kaya advice ko sa ating mga fitters na galiin natin sustahan yung sarili natin, tulad yung huwag alisin yung grinder metal guard. At ngayon natapos ko na yung isang elbow at ito'y sain ko na to para medyo mawala yung talis, para hindi tayo masusugat pag ay ginawa ka natin. Ngayon ito na yung dalawa yung pinagdidikit ko. Ayan na ang gawa natin, insaktong insakto, wala itong formula. Ang gamit lang natin dito ay ang Pinoy style, yung style ko kung paano ako nag-root. Ito yung style ko kung paano ako gumawa ng letter Y T connection. Yan, ikita nyo, wala akong sinasabing formula. Yun lang ang nakikita nyo dyan, yung sa first part ng video ko na naguguhit lang ako based on sa eskuladong paraan. Ayan na, nakikita nyo yan ay nasa tama, almost 97% accurate doon sa pagdudugtong. Yan, wala kang makikitang gap dyan, pantayan lahat. At so na-prove ko na sa inyo na itong ginawa natin ay successful at pwede nyo itong gayahin kung mayroon kayong project na dalawang discharge pag-iisahin. Ito yung paraan. Pwede rin na isang discharge, dalawa ang susuplayan. Pwede baliktaran to. Marami, dalawang purpose to. Pwedeng isang pumps, dalawa ang susupply na discharge. Pwede rin na dalawang pumps, isa ang discharge. Pag-ipunin yan ang purpose dyan sa letter Y T connection. Okay, kaya ito na yung dalawang elbow na pinagkakatingan natin. Ayan, medyo pantay siya dahil yung ginawa ko nito ay pinapantay ko siya sa file o kikil upang maganda ang lapat. Ayan na, kikita nyo yan, almost perfect ang cutting. Diyan nag-umpisa ang leaking.
Sakto siya. Yan oh. Tapat na tapat. Pati yung kabila. Yan. Tapat na tapat. So ganyan ang mayari dyan. Under yung dalawang bumba. Tapos pinag-isa yung discharge. Tapos yung hose na yan papasok doon sa afterpick. Yan. Dito ipapasok. Kaya completion na tayo at papuloy na natin to. Ito pagka napuloy na standby lang to. Standby lang to dahil pag in case na magiging si kamuti ng tubig para itangkwasing, ito ang ikakabit. So sa ngayon, tapos na yung tangkwasing, kaya itatabi natin to. Kasunod ng tangkwasing, kakabit uli. Yan. Alright, so pagkatapos nating nasimbol sa baba, i-tack-weld natin lahat ito. Tina-tack-weld natin. Dito yung plansa, dalawa, at isang dito ay hose connection dito na coupling. Ngayon, ito na ngayon yung kinalabasan niya. Yan. Yan niya. Yan na siya. Yan ang ginawa na natin. Ito. Kikita nyo. Zoom natin. Yan ang ginawa natin na YT connection. Letter Y. Diba? Kasi Y siyang ganun eh. So, letter Y siya connection. Ito na ngayon yung ginuhita natin. Yung ginuhita natin kanina. At kinating ko sa workshop at wini-welding ko na, tinatak ko lang. Ito na ngayon ang resulta. Ito. Yan. So mayroon akong gap dito kada spool piece. Mayroon akong gap na 2.5 mm para makapenetrate yung welding natin. Dito lalagyan ko pa rin to ng, bago ko i-welding, lalagyan ko pa rin dito ng clearance. Kamukha nito 2.5 pa rin ilalagay ko dito. Hindi ko lang nilagyan ngayon para makita nyo kung gaano ka-accurate yung ginawa natin. Kung gaano siya ka-accurate. So mayroon siyang halos hindi na maipasok yung papel dito ang sa clearance niya. So ibig sabihin nakuha natin yung tamang pagkakating. Ito. Ayan. Babalik natin. Ayan na. At na kamukha nung sinasabi ko sa inyo na lalagyan na dito ng hose coupling. Ito na ngayon. Dito ilalagay yung hose dito para ang discharge sa dalawang bomba o dalawang pumps dito na pupunta. I-drop natin dun sa afterpick. Dahil yung tubig na to ang kukuha dito ng mga, ang maximum dito nasa mga 50 tons, kukunin natin dun sa storage tank natin sa freshwater para i-drop natin sa afterpick upang ay magamit nila sa kuberta sa paglilinis ng mga tangke sa kagutan. So ito na ngayon ang ano natin ginawa. Kasi dati ang na hindi pa to ginawa, ang ginagawa namin, tinanggal namin yung magkabilang connection at ilalagay namin ng international plans. So mas malaki yung international plans. Ang ginawa namin, nilagyan na namin ng vice grip, 4 na vice grip kada plans. So hindi yan tamang paraan na maglalagay ng international connection tapos ipitin mo ng vice grip just in case na mayroong tagat yan,
mag-i-spray dun sa motoring tubig, masunog yung motor. Sana naintindihan nyo ang mga explanation ko about dito sa YT connection. Kung hindi nyo naintindihan, mag-comments lang kayo dito sa baba at sasagutin ko yan. So sana nakuha nyo yung mga idea ko kung paano gumawa nito at magagamit nyo sa kanya-kanya yung mga barko na kailangan ng ganitong style. So napakasimple lang tong ginagawa ang YT connection. Ito, letter Y, ay madali siyang gawin sa pamagitan ng paraan natin. Kamukha nung sinasabi ko na hindi na kailangan ng formula to, dahil kung gagamitan natin yung formula baka malito lang kayo. So ito na ngayon, total maliit na tubo na to, 2 inches pipe lang to. Kaya natin gawin ng ganun nga paraan. Pero pag malaki na siguro, kamukha nung mga nasa mga 5 to 12 inches na elbow, so kailangan na natin ng formula, dahil kamukha nung sinasabi ko sa mga nakarang video ko, huwag tayong magsakali sa mga malaking tubo, dahil pag ito ay nagkamali tayo, ay ang cost ng pagkakamali natin ay malaki, dahil expensive yung mga ganong kalaking elbow. Di kamukha nitong mga elbow na to ay mumura lang yan, at saka kaya nating i-manipulate ito dahil maliit lang. So okay na, at marami pong salamat kung naintindihan niyo yung video ko. Kung nagustuhan niyo yung video ko, sana i-subscribe niyo itong channel ko, ang Ships Peters TV, upang ito ay makatulong sa inyo, lalo na sa mga baguhan na gustong mag-fitter, at sa mga oiler na gusto ring mag-fitter, mga wiper na wala ng balak na mag-exam, gusto nila mag-fitter. Panoorin niyo itong mga video ko at i-subscribe niyo na, upang lahat ng mga ma-upload ko na video ay isa kayo sa maunang makakita. At panoorin nyo ang mga iba ko pang mga video. Marami akong in-upload dyan, nasa mga 70 videos na. At tiyak na mayroon kayong makukuhang idea dyan. At kung mayroon pa kayong mga idea na mas sigit pa dun sa akin, ay mas maganda upang i-level up nyo. Itong sa akin lang na mga video ay ina-upload ko upang makukuha kayo ng mga idea, at kung mayroon kayong mga rectification dyan sa mga video ko, mas maigi upang ma-upgrade naman. So marami pong salamat, at ingat kayo dyan sa saan man kayo naroon, at sana malusog ang katawan at katawan nyo, at ingatan nyo ang iyong sarili, dahil nagkakalat na ngayon ang tinatawag natin na COVID-19. Sana patumbahin kayo ng Panginoon at iiwas kayo sa mga sakit na yan, at hindi lang kayo at pati yung mga pamilya. Maraming salamat.